Nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Martes. Ados na po sa buwan po ng June 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Mga karadyoman, kami po'y umasa na nasa mais kayong kalagayan at na malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Napakabilis ng panahon, nakalawang araw na kaagad dito sa buwan po ng araw ng Cotabato City. Ating partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Nalaganya niyang samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa pagbibigay po ng mga balitang nakalap ng niyo pong Radyoman. Una sa lahat, headlines. Magsasaka arestado sa warrant of arrest operation sa bahagi ng Alamada sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. Higit sa 1.3 milyon na halaga ng smuggle cigarettes na sabat naman sa bahagi ng Dato din Sinswat. Una sa lahat, headlines. Daang-daang residente ng Barangay Tamontaka sa Dato din Sinswat nakabenepisyo ng medical mission kahapon ng BLGU at ng Project Tabang. Una sa lahat, headlines. 9,000 mga guro sa BARM nanawagan ng decentralized hiring para po dito sa mga kaguruan. Una sa lahat, headlines. Walang delay sa mga sahod dito sa mga kaguruan sa MBHT. Chief Minister Makakuwa naglabas ng direktiba sa MBHT para sa mga sahod ng ating mga teachers na dapat walang delay. Una sa lahat, headlines. Mas pinalakas na ugnayan ng BARM at ng Basilan na tinalakay sa pagdalaw ni Vice Governor Saliman sa tanggapan ni ICM kahapon. Una sa lahat, headlines. 700,000 na shabu. Noong nga halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Esperanza. Una sa lahat, headlines. Bangsamoro Transition Authority nagkaroon ng 3 araw na strategic planning para sa 10-year plan dito sa BTA. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal. Kahapon naging maaksyon ng eksena dyan sa loob po ng Senado. Matapos dumating yung kalihim po ng DILG, si Secretary John Vic Rimulya, kasama nga si IDG na kung sana ay kanilang ipapatupad. Ay pinatupad yung arrest warrant dito kay Senador Jinggoy na kung sana ay medyo tinutulan ito ni Senate President at dapat ay sa labas daw
ng premises ng Senado kaya't nagkaroon ng komosyon kahapon. Nagkaroon po ng initang diskusyon. Samantalang Senador Jingoy Estrada nakapit na dahil sa kasong plunder. Dahil po dito sa flood control. Una sa lahat, headlines. ICC sinabing libo-libong mga drug war victims ang magwi-witness laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, dose-dosenang katao na sawi sa naitalang pagsabog sa Myanmar. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyuman. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa this morning. Sa ating mga suking mga driver na sweet lover, biyahing awang super, village super, sa mga tricycle driver, habal-habal driver, maging dito sa bahagi po ng mega market sa mga tendero-tendera ng gulat na karnet isda, mapia-mapita sa kanalangon saan, kumusta? Sa mga nagkakape sa mga sandalang ito, kumusta po kayo? Anong kasama ninyo sa kape? Mainit na pandesal? Kumukunchi? Ano pa ba? Yung dudol? Good morning po sa inyo Dito rin po sa bahagi ng Awang, sa Bintex, sa Dato din Sinswat. Diyan sa area ng SPDA, sa Special Geographic Area. Sa mga farmers po natin dito sa bahagi po ng North Cotabato, Maguindanao Sur at Maguindanao del Norte. Sa area po ng Pawasa, sa mga nanghuli po ng halwan, gurami, pupuyo, lidap, udang. Good morning po sa inyo. Sa ating mga mangingisda naman sa Iliana Bay, sa coastal area, sa area po ng Dos, Dato Blasinswat, hanggang sa Libac, Calamansig, Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula. Sa ating Facebook page, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa ating kapuluan dito sa Farm. Good morning kay Father Elmar Cortel. Diyan sa bahagi po ng UP sa Nuro, kumusta Fads? Kay Junel Puerte de Gandara, good morning sa Bungo Island. Kay Ali Musibat, kay Simbay Adam. At kay Jun Kasan ng Makagiling at kay Dato Tuguto. Morning kay Mer Lukman sa bahagi po ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Nalambat ng mga otoridad ang tatlong drug pusher sa isinagawang bypass operation sa bahagi ng Barangay Salyaw sa Esperanza, Sultan Kudarat Province matapos makumpiska ng 700,000 na halaga na hinihinalang iligal na droga. Ayon na sa Pro12, makinalalang mga suspect na sina alias Tantan, 41 years old na residente ng Marbel, at si alias Rex na residente naman ng Jansan, at itong si alias Aki, 27 anyos na residente ng Maguindanao del Sur. Dalawa sa kanila ang kabilang umano sa mga listahan ng high-value individual sa Rion na kung sana'y matagumpayan na aresto ng mga otoridad matapos na mapagbentahan ng iligal na droga ng mga asset po ng ating kapulisan. Na-recover din ng mga operatibang isang Mitsubishi Mirage na pinaniwalang ginamit ng mga suspect sa naturang kanilang operasyon. Sa ngayon, nakapit na sa Esperanza MPS ang tatlong mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Unang balita. Sa iba pang balita mga kasama,
Dalawang lalaki din ang naaresto ng mga otoridad matapos mabisto ang umano'y pagdadala ng mga ilismagel na cigarettes dito sa isang checkpoint sa bahagi ng Dato din ng Sinswat sa Maguindanao del Norte. Kahapong alas 7 ng umaga sa report ng DOS sa PNP, pinara ang isang puting Nissan na banat at nang sinagawang inspeksyon ay natuklasan ang mga kahong mga illegal cigarettes na itinago umano sa ilalim ng cargo area at tinakpan ng mga bote ng soft drinks upang hindi ito mahalata. Tinatayang umabot sa 1.3 million pesos ang halaga ng nakonpiskang 1,621 na mga rims ng Berlin na cigarettes. Salukuyang nasa kustodiya na ng PNP DOS ang dalawa mga suspect. Habang patuloy na nakipag-coordinate sa Bureau of Customs ang otoridad para sa kaukulang disposisyon. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, bumagsak sa kamay ng mga pulis ang isang magsasakang itinuturing na provincial high value target. Matapos ang operasyon sa bahagi ng Barangay Dado sa Alamada sa North Cotabato madaling araw kahapon. Inalala ng PNP ang narestong suspect na si alias Koy, 55 anyos, na target umano ng operasyon na Coplan Sawmill. Kinasa ng mga operatibang pagsusulbi ng search warrant bandang alas 5:40 ng umaga. Na-edisyon ni RTC Branch sa 28 dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa operasyon, na-recover mula sa suspect ang 19 na pakete ng hininalang shabu na tumitimbang ng tinatayang nasa 100 grams at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Nakuha rin sa mga pulis ang dalawang kalibre 45 na baril, may mga bala at isang improvised tutor na ginamit umano ng suspect. Salkway nakapit na sa lakap cell ng Alamada MPS ang naturang suspitsado. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, good news muna tayo dito sa mga driver po natin na kung saan malaki-laki itong rollback para sa presyo ng gasolina at diesel at kerosene sa araw na ito. Martes, ipapatupad na nasa mahigit 9 pesos. Ang rollback sa diesel, samantalang nasa 5 naman ang dito sa special gasoline. Samantalang nasa 10 piso ang sa kerosene. Ito ang inanunsyo kahapon ng kalihim po ng DOE. Matapos na magpatawag ng press conference dahil sa malakihang bawas presyo sa petrolyo. Ngayong alas 6 ng umaga ay nasang magsisimula ang naturang price rollback sa produktong petrolyo ayon pa kay Secretary Garin. Adjustment for June 2 to June 8. Basically from tomorrow up to Monday next week. There will be a rollback, a major rollback on diesel, which is 9 pesos and 26 centavos. It's 9 pesos and 26 centavos. And on gas, it's rollback 4 pesos and 76 centavos, and kerosene at 10 pesos, 0.86. The amounts indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advanced rollback
some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So good news, we would start with the Unang balita. Yan mga kasama, good news para sa ating mga motorista ngayong araw, 6 o'clock na saan ipapatupad. Ang medyo malaki-laki, mga kulang-kulang mga 10 pesos yung sa diesel ha. Magkano ba ngayon? 80 plus, so magiging 70 plus na lang. Kung 84, magiging 75 na lamang. Malaking bagay po yan na masusave sa ating mga driver ha. Lalo na sa mga driver ng town days na biyaheng awang super village super town dahil malaki-laki ang inyo pong mauuwi. Kumbaga kung 20 liters o 15 liters inyo pong nakukonsumo sa bawat araw, ay malaki na po yung mga 140 o 150 pesos na inyo pong masusaving sa araw-araw mga kasama. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa Unang Radyo. Unang Balita. Isayos po niyong oras natin ganap na ang alas 5:16 na po ng umaga. Tatak RMN. At ano pong ito ngayon mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. At ang unang dakwa na sa radyoman na maestro dahil sinasabing isang lalaki sinuwag ng alagang kalabaw sa lungsod kritikal sa pagamutan. Sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Critical ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center ang kalagayan ng isang lalaking tagakatay ng baka at kalabaw matapos suwagin ang kanyang alagang kalabaw sa slaughter area sa Pansakala, Barangay Rosary Heights No. 10 pasado alas 5 ng umaga kahapon. Isang tagakatay ng baka, kalabaw at kambing, residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat na nagdala sa kanya sa pagamutan, hinihila ni Saba ng kanyang alagang kalabaw nang bigla umano siyang suwagin ito at natamaan sa ilong dahilan upang mawalan siya ng malay dahil sa lalim ng sugat ng tinamo nito. Agad siyang sinakuluhan ng kanyang mga kasamahan at dali-daling sinugod sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC para sa agarang pagpapagamot. Patuloy namang inoobserbahan ng mga doktor ang biktima na nanatiling nasa kritikal na kondisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak RMN. Unang Radyo. Unang Balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala, dalawang most wanted person sa Dato-Blas Siswat arestado ng mga kapulisan. Dahil sa kasong murder sa detalye si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinakip ng pinagsanib puwersa ng pulisya at militar ang dalawang most wanted person na sina Norodin Lali Ambag, 26 anyos at Muhammad Tumampad Ambag, 67 anyos, kapwa-residente ng sitio Kamalig sa Barangay Sedam sa Dato-Blas Insuat, Maguindanao del Norte dahil sa kasong murder. Sa report mula kay Dato-Blas Insuat MPS Chief Police Captain Octavio Lianado Jr. na ang dalawa ay rank 1 at rank 2 most wanted person sa nasabing bayan. Sila ay natsyempohan ng mga otoridad sa Barangay Pinansaran sa DBS sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Cotabato City noong February 23, 2026 na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustodiya na ngayon ng lokal na pulisya ang dalawang sospek at inaantay na lamang ang paglilitis sa kanilang kasong kinasasangkutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang Radyo. Unang Balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, farm government ay sinusulong ang transparency digital reforms sa pagkolekta ng mga kita. Sa detalye sa Radyoman Day Simangot. DXMY. Tatak RMN Report.
Nagsagawa ng pagpupulong ang Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM sa pamamagitan ng Bangsamoro Treasury Office o BTO kasama ang mga ahensyang nangongolekta ng kita at financial sector partners upang talakayin ang mga reformang naglalayong mapabuti ang revenue collection, mapalakas ang transparency at maisulong ang digital na sistemang pinansyal sa BARM. Idinaos ang 2026 Bangsamoro Local Revenue Collection Forum sa pakikipagtulungan ng GCash at Land Bank of the Philippines upang bigyang diin ang mga hakbang sa modernisasyon at pagpapahusay ng mga proseso sa pangongolekta ng kita at pagpapalakas ng local revenue generation bilang bahagi ng pagsusumikap ng rehiyong Bangsamoro tungo sa mas malakas na fiscal autonomy o kakayahang pamahalaan ng sariling pananalapi. Tinalakay sa pagpupulong ang mga updated na proseso sa pangongolekta at pagre-remit ng kita, mga patakaran sa treasury at mga alituntunin sa fiscal examination na layuning standardize ang pangangasiwa sa kita sa lahat ng ministries, offices at agencies. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Good morning kay Nuraida Dungon Sabdula sa bahagi po ng Nunguan na Pikit, kay RR Linas sa bahagi ng Labungan sa dato din ng Sinswat, at kay Bayo Makulusam Timbang Waya kay dato tong Waya sa Purok Mayalabis sa dato Balabaran. Good morning kay Kuya Dats Aragasi sa Arwich 9 dito sa Cotabato City, at kay City Administrator Absa Mitimbang. Kay Sib Alejo Salvador, good morning sa Tenorio Awang. Kay Violet na Ningas Kapantuhan, good morning sa Kidapawan City sa New Bohol. At kay Wahida Akan na mamalapat sa Kadayangan SGA, kay Mads Ambag. Kay Elmer Buang Angeles, good morning Cotabateños. Kay Kuya Rael Cordero, Jerry Dimano, Aint Roger, at kay DJ Pascual. Kay King Quinto, kay Paring Jo Maria Abrera, kay Nigel, at kay Vice Mayor Joer Manag. Kay Mambay Mems Balao, good morning dito sa bagi ng RH11 sa Cotabato City. Good morning sa mga taga RH11. Kay Kagawad Juliano, good morning po sa inyo ha. Kay Edna Baldimore ng RH9 at kay Julieta Lantixe Bornia. Kay Boots sa Inta, good morning sa Tagig. Kay Nor Haida, good morning kay Parida Balabagan sa bagi ng Lagonde Special Geographic Area. Kay Ka-Driver Vlog, good morning DXMY, watching from Lumboy Awang sa DOS. At kay Farid sa Blurak Manimpal ng Tabiran Kabuntalan, good morning kay Iris Benwaris Barat. At kay Ma'am Beta Swaga Bla ng RH6 sa Cruz Lambil, good morning po sa inyo. At kay Munina Haron Mantawil sa bagay ng Kibleg sa area po ng UP. Oras natin ganap ng alas 5:24 na po ng umaga. Tayo po ay higop muna ng Masinman Strong Coffee para meron po tayong lakas sa buong maghapon mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel.
Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako bilib. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap. Kahit mahirap, tatak ng tapang. Ang tunay, tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Hinday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:29 na po ng umaga. Tatak RMN. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Martes sa Tuesday. May sesyon sa Sangguniang Panglungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Sa mga taga Cotabato City na kung saan ay ilang araw na lang, 18 days to go bago po ang 67 founding anniversary o araw ng Cotabato City mga kasama. Kumusta ang mga paghahanda ng ating lokal na pamahalaan? Yung trade fair dyan sa compound ng People's Palace na nagbukas na. Pwede kayong mamasyal para nang sa ganun ay marami kayong mabiling masasarap na pagkain. Dyan sa loob po ng People's Palace ground. Good morning kay Sir Amay Samrod ng Suara Mindanao. Kumusta ka naman Sir Amay Samrod?
Nakikinig, nanonood po sa atin this morning kay May na Masukat Akan na good morning. Sa bahagi ng Tagig sa Green Moss sa Tagig, pabati sa asawa ko na si Hadja Minda Norain na Pika Akan na Sukran na DXMY. Kay Almira Ismael, good morning Mapia Mapita mga ka-UBGP. From Bugawa sa Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Kay Muhammadan Kamal, good morning. At kay Dato Uno Oto Di Maukom dyan sa Baguio po ng Dato Saudi. Dyan sa area po ng Maguindanao del Sur. At kay Al Jihad Vlog. Good morning po sa inyo. At sa mga dagdag pa rin pong balita natin mga kasama. Nasa Davao City ang mga miyembro po ng Bangsamoro Transition Authority para po dito sa strategic planning and framework dito sa setting the strategic direction for the 10-year parliamentary framework na kung sana'y nandoon yung mga 80 miyembro po ng Bangsamoro Transition Authority na pinangunahan ng kanila pong speaker na si Speaker Muhammad Yaqub na kung saan ay nagbigay po ng kanyang mensahe kahapon sa naturang opening ng programa na kung saan ay kanya pong sinabi na huwag pansinin ang mga trolls na gumagawa ng dummy accounts sa social media para sirain ang kasalukuyang administrasyon ng Bangsamoro government. Anya, kailangan ay mag-focus lamang sa trabaho at mag-serve para sa mga Bangsamoro. Marinitong sinangayunan ng MP Abdul Basit Bobby Benito na isa sa mga dumalo sa naturang strategic planning para sa 10-year framework. Unang radyo, unang balita. Ang gusto nila makita, sino po ang pinaka-sincere na leader to serve them toward the bright future of the Bangsamoro. And I believe all of us here, all the Bangsamoro Parliament, reserve to do that. Huwag na tayo mag-receive na nakaka-increase ng stress natin. Kasi ang magandang leader, hindi po stress, nakaka-concentrate, nakaka-achieve, because after all, we are all accountable to the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nagkalob ng ang tanggapan ni MP Abdul Basit Benito ng mga school supplies para sa mga mag-aaral, teachers supply kit para sa mga teachers at medical at first aid kit sa isinagawang Balik Eskwela 2026 kick-off program kahapon sa Tapian Elementary School. Na kung isa ay kinatawan po ito ni Miss Muslima Benito ang kanyang admin aid. Nangatanggapan po ni MP Abdul Basit Benito ang mababata sa naturang aktibidad na formal niyang pinagkalob ang mga tulong na inihatid ang mensahe at suporta sa kanyang tanggapan. Sa kanyang mensahe, pinabot ni Miss Benito ang patuloy na pangako ng kanyang ni MP na suportahan ang mga programang pang-edukasyon at palakasin ang pagkipagtulungan sa mga paaralan at komunidad upang matiyak ang isang maayos at angkop na kapaligiran sa pag-aaral para sa mga mag-aaral dito sa buong Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng 5:35 na po ng umaga. Dito naman sa Dato din Sinswat sa Barangay Tamuntakan na kung saan daang-daang residente ng barangay ng Tamuntaka sa Dato din Sinswat at ng
Kapiton ang nakabenepisyo kahapon sa medical mission ng BLGU kasama ang Project Tabang ni Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar makakuha na kung saan na sila po ay nakabenepisyo ng libreng gamot at check-up, pamamahagi ng iba pang tulong sa mga kababayan dito sa DOS. Labis na nagpasalamat naman si Tamuntaka Chairwoman by IB Sinswat sa Bangsamoro Government at sa mga tumulong sa Joint Medical Mission para sa matagumpay na aktibidad. Unang radyo, unang balita. Sa itong medical mission na ito, through the initiative of the Office of the Chief Minister in partnership with OCM Tabang o yung tinatawag natin na Project Tabang. So nagpapasalamat tayo kay Sir ICM, Abdul Rauf Makakuwa, kasi napili yung barangay natin para bigyan nila ng medical incentives yung mga tao. So nakikita niyo naman, joint program ito, joint in collaboration with Barangay Kapiton and Barangay Tamuntaka. Nagpapasalamat tayo dahil tingnan niyo naman yung mga ngiti ng mga masasabi natin pasyente kasi nagpapacheck up sila today. Tingnan natin yung mga ngiti nagagaling sa kanilang mukha, kung gaano sila kasaya dahil free ito eh. Okay, so tayo mismo sa Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, ibinahagi ni Barangay Chairman Sanim Pangato ng Barangay Manaulanan, Tugunan Special Geographic Area ang kanyang naging paglalakbay mula sa pagiging biktima ng digmaan hanggang sa pagiging leader ng kanilang komunidad. Ayon pa kay Kap Pangato, lumaki siya sa Evacuation Center del Armado Tunggalian sa pagitan ng Bangsamoro at ng pamahalaan. Kabilang din ang kanyang pamilya sa mga naapektuhan noong panahon ng martial law kung saan brutal na pinaslang ang kanya pong tiyuhin na si Atty. Josain Pangato, isa sa mga utak ng Mindanao Independence Movement bago nabuo ang MNLF at MILF. Sa kabila ng kahirapan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtrabaho sa ibang bansa kung saan niya nakilala ang kanyang asawang Indonesian. Kalaunan ay umuwi sa Pilipinas kasama ang kanyang may bahay at muling sumapi si Pangato sa MILF at nagsilbi bilang Battalion Commander at Brigade Commander ng BIAP. Unang radyo, unang balita. Continuous po man kuwanan niya, upungan tanong niya, ano po makapasok. Na mediator mo sa Peru, o may kanya kumabitay laki, kita, na mapakeuman sa normi kinambamata ko sa dunya niya, minukitong sa masay. And then nakapag-edad sa early 60s na mapakaiin ko din ni kamasa na kuwanada, patangan niya. Doon yung kinonsuno, Marcelo, mga kuwana ko, masasa ako, mga sapula ko na kumuna ka nito, totoo ko sa plapa. And then yung mana na naipot ka no so tumanasaan pang sa ulo. Na unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, patuloy na lumalawak ang hanay ng Bangsamoro Federalist Party matapos ang matagumpay na General Assembly at oath-taking ng mga miyembro ng Field Guard Base Command sa ilalim ng MILF-BIAP National Guard Front na ginanap sa Barangay de Sawao, Sharif Saidon na Mustafa, Makalawa. Maabot sa 1,117 ang kabuang bilang ng mga dumalo at formal na nanumpa bilang mga bagong kasapi ng partido sa pamumuno ni Base Commander at 24th nominee Jurin George Kasim. Tunay ito na patuloy na lumalakas na suporta sa adhikain ng BAP para sa pagkakaisa sa mamamayang Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Senado, naging maaksyon din po kahapon ng tagpo matapos na pumunta mismo si DILG Secretary John B. Crimulya kasama ng CIDG National para ipresenta sa kay Senador Jinggoy Estrada
ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan dahil nga sa kasong plunder. Dahil nga po dito sa flood control kung saan ay nagpang-abot si Senate President Cayetano at si John Vic Rimulya na kung saan ay nihiling ni Cayetano na igalang ang loob po ng Senado dahil co-equal branch sila ng gobyerno ng Office of the President. Narito ang bahagi ng tagpo kahapon sa mainitang tagpo dyan sa loob po ng Senado. Talagang hanggat nandito si Senador Cayetano ang siyang Senate President, talagang araw-araw na magiging ganito yung tagpo ha. Dahil hindi matanggap ng administrasyon na minority yung mga kaalyado ni VP Sara ang nasa control ngayon ng Senado. Unang radyo, unang balita. Okay na usapan natin. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, Salonga did not allow. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He is voluntary. Respect the institution. This is not about him going. We're going out. No, don't leave right here. He can be arrested right there. So if you don't want to leave there, sir, you just outside the gate. We're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso, rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out, but let's walk. Let's walk. Go. Let's here. Sir, this is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. That's not for me. This is for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. Sir, for the country. Sir, kumain ka lang. Unang radyo, unang balita. Mainit-inita dahil kahapon yung huling araw ng pagsusumiti ng mga ebidensya o counter affidavit ni VP Sara sa Senado na kung saan ay yung mga minority kahapon nag-antay din na magkaroon po ng sesyon pero wala pong sesyon na nangyari. Dahil nga sumama yung mga majority senator kay Senator Jingo Estrada na nga siya po ay pumunta sa Sandigan Bayan at si IDG para ipresenta na yung kanya pong katawan para sumuko. Pero bago ang kanyang pagsuko, siya po ay nagpatawag po ng press conference. Kanyang sinabi na ilang beses na may lumapit sa kanya para mag-ibang bakod at malibre yung kanya pong kaso, pero siya po ay nanindigan na hindi siya maglilipat ng kabilang bakod at manatili siya dito sa majority block. Unang radyo, unang balita. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita.
Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Bukas ang huling araw ng sesyon sa Senado. Meron pa bang mangyayaring pagpapalitan ng Senate President? Ngayong araw at bukas, bago ang Senate adjournment at SONA ng Pangulong Marcos sa July. Yan yung ating pakaabangan. Balikan natin mga kasama at mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Tulak droga. Arestado sa Mother Barangay Bagwa sa lungsod. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Arestado ang isang lalaking tulak ng ilegal na droga makarang kumagat sa drug bypass operation ng PNP Station 4 kahapon alas 4:35 sa bahagi ng San Roque Street, Purok, Duhat, Mother Barangay Bagwa, Cotabato City. Kinilala ang suspect na si Dato Yasser Barudi, 27 anyos labor, residente ng Puroklawaan sa Mother Barangay Bagwa nitong lungsod. Nakumpiska sa suspect ang dalawang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. Swak sa selda ng Station 4 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Tweb sa balitang yan. Samantala, malaking shabu dealer sa Dato Paglas arestado sa bypass operation. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Timbog ng mga operatiba ng Dato Paglas MPS ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng shabu sa inilatag na bypass operation sa National Highway ng Barangay Poblasyon, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur alas 5:30 ng hapon. Kinilala ni Dato Paglas MPS Chief Police Captain Lucky Sibayan ang sospek na si Benji Amido na residente ng Digos City at nagtatrabaho bilang milk tea vendor sa nasabing bayan. Na-recover mula sa kanya ang isang sachet ng pinaginalang shabu na may bigat na 0.28 grams at nagkakahalaga ng 1,904 pesos, isang 1,000 pesong mark money at isang unit ng iPhone 11. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang sospek at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, MP Malang patuloy sa serbisyo at pag-renovate sa mga masjid at madrasa sa Special Geographic Area. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Patuloy ang paghatid ng serbisyo ng Team Malangkas ng mga mamamayan sa Special Geographic Area sa panguna ni Administrator at BTA Member of Parliament Boots Malang. Kahapon ay natapos ang magkahiwalay na renovation ng dalawang traditional madrasa sa Barangay Tumbras sa bayan ng Kadayangan. Kabilang sa mga na-renovate kahapon ay ang Markaz Taiba Al-Islami. Ayon kay Malang, mula nang magsimula ang peace talk sa pagitan ng JPH ay MLF, ay kabilang sa kanyang mga prioridad ang pagtulong at pagpapaunlad sa mga masjid at madrasa. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang mga ito sa paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Bangsamoro at sa susunod pang henerasyon. Binigyan diin ni Malang na nagpapatuloy ang serbisyong Team Malangkas para sa kapakanan at kaunlaran ng mamamayang Bangsamoro sa Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Pulisya, mga LGUs at BTA pinalalakas ang seguridad sa komunidad sa pamamagitan ng BIPA Training Initiative. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Matagumpay na isinagawa ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office sa suporta ng pamahalaang panlalawigan at sa tulong ni Bangsamoro Transition Authority o BTA Deputy Floor Leader, Member of the Parliament Attorney Suharto Teng Ambuludo ang 3 araw na Training of Trainers o TOT para sa Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATS.
134 na miyembro ng BIPATS mula sa Sultan Kudarat, Datuodin Sinsuat, Parang, Upi at Sultan Mastura ang matagumpay na nakatapos ng pagsasanay na isinagawa mula May 28 hanggang 30 na sinundan ng isang culminating program nitong May 31. Layunin ng pagsasanay na paigtingin ang profesionalisasyon at standardisasyon ng mga operasyon sa seguridad sa antas ng komunidad. Gayon din ang paghubog ng mga lokal na tagapagsanay na magpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa kani-kanilang mga komunidad. Binigyang diin ni MP Teng na ang pagpapatibay ng mga mekanismo para sa kapayapaan at seguridad sa antas ng komunidad ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa buong Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Tingnan silipin mo na mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas sa 9:76, samantalang 5 p.m. naman 5:19, 9 p.m. naman na Swertres 172 at 4-digit kagabing alas 9 lumabas 2046. Sa milyones na pa premyo 645, nasa 36.1 million ang jackpot prize. Winning combination na 28, 38, 41, 35, 05, 40. 655 naman nasa 45 million ang jackpot prize. Winning combination 36, 04, 09, 44, 42 at 24. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na numero na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kay Sir Katba President Toots Sapto, good morning. Nakikinig, nanonood po sa atin this morning. Kay Ira Salim, good morning. Kay LJ Landau at kay Lim Salika Malang, good morning sa Bagin ng Labungan. At kay Abdul Sumagayan sa Layog Pagalungan, kay Randy Santisas, kay Ahmad Enoch. Good morning sa Bagin ng Tenorio at kay Montasir Giaman Aloy. Good morning sa Dato Anggal, Mitimbang, kay Dato Manong Makir Latipa. Good morning. Samantala, ating balikan sa Radyo Man Daisy. Update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Ipinagmalaki ni Robbie Domingo ang kanyang pagiging daddy sa unang baby nila ng asawang si Mikey Pineda. Sa kanyang Instagram post nitong Lunes, June 1, ibinahagi ni Robbie ang video habang nasa ospital pa sila ng kanyang misis. Hi guys! Welcome to the outside world. Say niya at ni-reveal si Mikey buhat ang kanilang anak. Our newest housemate, ayon pa kay Robbie sa kanyang caption. Inulan naman ang pagbati ng mga showbiz personalities si Robbie at Mikey. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Update sa mga Marites. Good morning sa Team Talipapa. Nakikinig po sa atin kay Sarge Wanda at kay Kuya Rigor at kay Ate Jane na Kuya June Amis. Kay Ma'am Bing Sedon, good morning po sa inyo dyan sa RH9. Kay Dara Uyaw, good morning po sa inyo. Susunod na si Radyo Man ni Sam Erwin Kabilbigan at radyoman.web sabang sa programang Straight to the Point. At tinaging partner this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Badamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan, Tatak Arimen.